Kabanata 691. Pagkatapos maglakad palabas ng ward ni Mary, dinial ni Erisa ang numero ni Bradley ngunit hindi siya makausap. Sinubukan niyang muli, ngunit wala pa ring tugon. Anong nangyayari? Isang masamang pakiramdam ang bumangon sa loob ng babae habang nakakunot ang kanyang mga kilay. Hindi naman niya sinasadyang baliwalain ang mga tawag ko, diba? Hindi nagtagal, tumakbo si Tim kasama si Gavin sa likuran niya. Mommy, may pagkain si Tim para sa iyo, bulalas ng huli. Nagulat si Erisa. Para sa akin ba ito, sweetheart? Nakangiting tanong niya. Isang pamumula ang gumapang sa pisngi ni Tim. Oo, ang mga ito ay para sa iyo. Kinikilig si Erisa. Matapos matanggap ang mga merienda at prutas gamit ang dalawang kamay, hinalikan niya ang maliit na bata sa pisngi. Salamat, sweetheart. You're welcome, sagot ng bata sa mahinang boses. Binili sila ni Mr. Bailey. Nakangiting tumango ang babae. Sige at magsaya, mga sweethearts. Sinulyapan siya ni Tim bago tumakbo sa pinto, itinulak ito, at sinilip ang loob. Tumagilid din si Gavin. Hindi pa nagigising si Lolo, bulong niya. Napangiti si Erisa nang makita ang dalawang lalaki. Siya ay tumatanggap ng isang IV na paggamot, kaya hindi siya magising kaagad. Madami pa akong bibilhan kapag natapos mo na ang pagkain mo, Mommy. Diretso ang tingin ni Gavin sa kanya nang hindi pinapalo ang mga talukap. Bahagyang kinurot ng babae ang pisngi niya. May pagkain din sa loob ng ward ng apo sa tuhod mo. Kanina lang ako nag-breakfast kaya hindi pa ako nagugutom. Maanghang pala ito, kaya huwag kang masyadong kumain, okay? Masayang tumango si Gavin. May mga non-spicy snacks din, Mommy. Sabi ni Zachary gusto mo ng maanghang na pagkain, kaya dinalhan kayong dalawa ni Tim. Sinabi ni Mr. Whitley na hindi ka makakain ng masyadong maaanghang na pagkain, kaya dalawa lang ang dinala ko sa iyo, bulong ni Tim pagkatapos isara ang pinto sa ward. Niyakap niya ang dalawang lalaki, umupo siya kasama ng mga ito sa bench sa labas ng hallway. Masarap ba ang mga ito? Tanong niya, sumulyap sa mga merienda. Hindi ko pa nakita ang mga ito. Sila na. Tumango si Tim. Sandali siyang tinitigan ni Gavin bago tumango na may ngiti din. Masarap sila, pero hindi ako pinapakain ni Daddy ng marami sa kanila, nakangiting dagdag niya. Napatingin ulit si Erisa sa mga bata. Gusto mo ba ng mga ito? Umiling sila. Maaari mo silang makuha, Mommy. Nakin ko na sila ng marami sa opisina ni Mr. Bailey, nakangiting sagot ni Gavin. Ganoon din ang tugon ni Tim. Medyo marami rin ako. Hinaplos ng babae ang kanilang ulo at bamaling sa nakababatang lalaki sa kanilang dalawa. Nagsaya ka ba sa opisina ni Mr. Bailey, Tim? Oo, may mga laruan tayo. At pagkain. Nagningning ang mga mata ni Tim. Nagulat si Erisa. Mga laruan. Bakit may mga laruan? Binili sila ni Mr. Bailey para sa akin noong palagi akong bumibisita. Nakalimutan kong iuwi sila, paliwanag ni Gavin. Tumango si Erisa bilang pag-unawa bago binuksan ang isa sa mga merienda. Ito ay masarap. Masarap ito. Kumikislap ang mga mata ng bata habang pinagmamasdan itong nasasarapan sa dinala sa kanya. Mabango ang pagkain kaya napatingin ang mga bodyguard. Mayroon pa kung saan ang galing iyon, Mommy. I'll let you try the non-spicy one. Bulalas ni Gavin. Ngumiti si Erisa sa kanila. I think mas gusto ko yung maanghang. Ito ay masarap. Ang mga mata ni Tim ay kumikinang sa tuwa. Mas gusto rin ni Tim ang maanghang, komento ni Gavin. Nakainom ka ba ng tubig pagkatapos kumain ng maanghang, Tim? Tanong niya habang tinatapik ang nakababatang lalaki. Sa ulo, umiling si Tim. Dahil doon, inilagay ni Erisa ang bag ng merienda sa bench, tumayo, at pumasok sa ward para buhusan siya ng isang basong tubig. Ikukuha kita ng tubig. Nagsalin siya ng 2 baso, isa para kay Tim at ang isa para kay Gavin, bago lumabas. Nakaupo ang 2 bata sa bench, ang kanilang mga paa ay aindayog pabalik-balik sa ere. Lamambat ang mabalasak na mukha ng mga bodyguard. Gustong-gusto nilang panoorin ng mga bata. Heto na, sweethearts, laging tandaan na mag-hydrate pagkatapos kumain ng merienda. Panawagan ni Erisa sabay abot kay Gavin at Tim ng tig-isang baso ng tubig. Kinuha ng mga lalaki ang baso mula sa kanya at uminom habang patuloy siyang kumakain ng kanyang merienda. Tumagilid ang ulo ni Gavin para humarap sa kanya at nagtanong, ayaw mo rin ba ng tubig, Mommy? Bubuhusan ko ng baso mamaya. Siguraduhing tapusin mo ang sa iyo, udyok niya. Tumango ang mga lalaki bilang tugon. Kabanata 692.
Bumaba ang tingin ni Erisa sa mga bodyguard. Gusto mo rin ba ng merienda? Alok niya. Okay naman kami, Miss York. Salamat. Mahinhin nilang sagot. Ngumiti lang ang babae at pinagsaluhan sila ng merienda. Kumain ka na. Hindi mo kailangang maging maingat kapag wala si Benjamin. Hindi na rin kailangang tumayo, alam mo ba? Maaari kang laging umupo. Salamat, Miss York. Ang mga lalaki ay natigilan sa pagtrato ng mabuti, ngunit hindi pa rin sila ng ahas na maupo. Hindi maiiwasan ang kaparusahan kung lumapit si Benjamin at nakita silang nagpapabeya. Bahala ka, you guys are always working so hard, Erisa remarked. Mabuti naman na maging mas madali kapag wala si Benjamin. Oo, ma'am. Tumango ang mga gwardya, saka sinulyapan si Gavin. Napatingin sa kanila ang bata. Kailangan mong kainin ang anumang ibigay sa iyo ng aking ina. May bakas ng pangangibabaw sa boses niya. Nakiliti si Erisa sa narinig. Hindi na kailangang magpigil. Kumain ka na. Pagkatapos ay pinadala niya si Gavin ng mga merienda mula sa opisina ni Sean. Kumuha ka rin ng prutas. Okay. Tumango ang bata at nagsimulang tumakbo pabalik sa opisina ni Sean. Sasamahan kita. Huni ni Tim. Hinintay siya ni Gavin na makapunta. Nang gawin ng huli, hinawakan niya ang kanyang kamay at sabay takbo palayo. Sa tanawing iyon, umawang ang lobby ni Erisa. Bigla siyang nakarinig ng gulo mula sa loob ng ward, kaya dali-dali siyang pumasok. May mga bubog na bubog sa sahig. Sa sandaling iyon, nakaupo si Mary sa gilid ng kama. Huwag kang bababa, Lola. Maghintay ka dyan. Nagmamadaling kumuha ng walis si Erisa at sinimulang walisin ang mga basag na piraso ng salamin. Nabangga ako sa baso ng hindi sinasadya. Mag-ingat ka, Isa. Huwag mong saktan ang sarili mo. Ang matandang babae ay mukhang labis na humihingi ng tawad. Wala namang problema. Magiging okay din ang lahat pagkatapos kong maglinis. Huwag ka munang bumaba, Erisa. Panatag. Matapos linisin ang malalaking shards, nagbasa siya ng tuwalya at pinunasan ang sahig gamit ito, isang maliit na bahagi sa isang pagkakataon. Pagkatapos, lumabas siya ng ward at humiling sa isang bodyguard na bumili ng malinaw na duct tape. Kasabay nito, dumating sina Gavin, Tim, at Zachary na may dalang pagkain at papasok na sana sa ward nang makitang nagising na si Mary. Huwag kang pumasok, sweethearts. Maghintay ka muna sa labas. Nabasag lang ang isang baso, nililinas ko pa, sabi ni Erisa sa kanila. Okay, mommy, sagot ni Zachary sabay lingon sa dalawa niyang kuya. Maghintay tayo dito sa labas. Kailangan mo ring mag-ingat, mommy, udyok ni Gavin. Gagawin ko. Bumalik si Erisa sa ward at nagtanong, ano ang balak mong gawin, Lola? Nakasandal sa pinto, sumilip si Tim sa kwarto. Lalong naging masaya ang bata matapos makita si Mary. Gusto kong pumunta sa banyo, sagot ng matandang babae. Bumaba ka sa kabila, may mga glass shards pa dito, bilin ni Erisa sabay tulak ng wheelchair. Pagkatalikod ni Mary, tinulungan niya itong bumaba. Mag-ingat ka. Okay, handa na ako, sabi ni Mary pagkaupo sa wheelchair. Dinala siya ni Erisa sa restroom habang hawak-hawak ang IV bag ng huli. Ang tatlong bata ay nanatiling naghihintay sa pintuan. Sa oras na lumabas si Mary sa banyo, bumalik ang bodyguard na may dalang roll ng duct tape. Ibigay mo sa akin. Kinuha ni Erisa ang duct tape at idinikit sa sahig, ginamit ito para kunin ang natitirang mga tipak ng salamin. Nang makita iyon, tumakbo ang bodyguard para tumulong. Hayaan mo akong gawin ito, Miss York. Umupo ka dyan. Mag-ingat ka, udyok ng babae nang makita siyang nakalupasay sa sahig para kunin ang mga tipak ng salamin. Oo, ma'am. Matapos dikitan ng duct tape ang bawat pulgada ng sahig at matiyak na wala ng mga piraso ng salamin. Nilinis niya ang buong lugar gamit ang vacuum. Samantala, inasikaso ni Erisa ang matandang babae sa kama. Onasan mo ang mukha mo, Lola. Okay. Kinuha ni Mary ang tuwalya mula sa kanya at pinunasan ang kanyang mukha gamit ito, pakiramdam mas refresh ka agad. Kailan ka dumating, Isa? Mga kalahating oras pagkatapos mong makatulog, ayon sa mga bata. Mas maganda ba ang pakiramdam mo ngayon? Ngumiti si Mary at tumungo. Ako nga, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Nag-aalalang tanong ni Erisa. Kabanata 673. Oo. Mas komportable akong nakatulog pagkatapos kong mapalitan ang aking kutsan. Ngumisi si Erisa, hindi rin ako sanay sa malambot na kutsan. Gusto kong sumama sa iyo dito kaninang umaga, pero na-overslept ako, at hindi na rin ako ginaisang ng mga bata. Hindi ito pinansin ni Mary.
Grabe ang hirap mo sa mga araw na ito, kaya dapat mas magpahinga ka. Huwag ipilit ang sarili mo. Ayos lang ang lahat kung si Benjamin at ang iba pa ang magdadala sa akin dito. Inayos na nila lahat, she assured after hearing Arisa's explanation. Tumango ang nakababatang babae bilang tugon. Pwede ba tayong pumasok ngayon, Miss York? Tanong ni Tim. Gusto niyang makausap si Mary. Pumasok ka, pero mag-iingat ka. Lumapit ang babae at pinapasok ang tatlong bata. Nasa opisina ba ni Mr. Bailey si Oliver at ang iba pa? Oo, nandoon sina Oliver, Jasper, at Jesse. Kasama rin nila si Mr. Whitley, ulat ni Zachary. Tumango si Erisa. Hindi niya kailangang mag-alala hanggat naroon ang ibang mga bata. Pagkatapos, binuhusan niya si Mary ng isang basong tubig at naglagay ng straw sa loob ng baso para magawa ng huli. Inumin ito ng madali. Masakit ba ang kamay mo, Lolo? Nag-aalalang tanong ni Tim na nakakunot ang noo habang nakasandal sa gilid ng kama. Hindi naman, nakangiting sagot ni Mary. Napatingin si Tim sa kanya. In the end, ibinaba pa rin niya ang ulo para pumutok sa kamay niya. Humalaklak ang matandang babae bilang tugon sa kanyang nakakaantig na kilos. Kumain ka ng tubig, Lola. Hinawakan ni Erisa ang baso sa harap ng mga lobby ni Mary, at ibinaba ng huli ang kanyang ulo upang uminom ng tubig mula rito. Sapat na ako, Isa. Umupo ka. Okay. Ibinaba ni Erisa ang baso at umupo sa gilid ng kama habang hinihila ang mga saplot hanggang sa dibdib ni Mary. Nga pala, Isa, ngayong nag-stay ako dito, hindi mo na kailangan maghapon sa pag-aalaga sa akin. Gawin mo na lang lahat ng kailangan mong gawin, okay? Ang mga doktor at nurse dito ay talagang maasikaso, kaya huwag kang mag-alala sa akin, pakli ni Mary bago sumulyap kay Tim. Kailangan ding pumasok ni Tim at ng ibang mga bata sa paaralan. Huwag hayaan silang pumunta ng madalas, hindi mabuti para sa mga bata na nasa ospital. Tumango si Erisa, ngayon lang ako pupunta dahil kailangan kong pumasok sa trabaho bukas, at papasok na rin ang mga bata. So after today, we'll only be able to drop by and see you sa free time natin, she explained as her lips curved. Sinaman siya ng tingin ni Mary. Okay lang kahit hindi ka dumaan. Kaya kung alagaan ang sarili ko, maaari mong sabihin iyan, ngunit mag-aalala ako kung hindi ako pupunta. Pupunta ako sa mga bata pagkatapos ng trabaho. Kapag wala tayo, maaari kang manood ng TV kung sakaling magsawa ka. May isa sa bawat kwarto. Okay, naiintindihan ko, sagot ng matandang babae. Makinig sa kung ano man ang sasabihin ng doktor, okay, Lolo. Kailangan mong ipaalam kay Mr. Bailey kung sakaling makaramdam ka ng sakit. Siguradong gagamutin ka niya. Tumango si Gavin. Okay, gagawin ko. Biglang napabuntong hininga si Erisa nang may maalala siya. Ang sabaw. Halos nakalimutan ko. Inutusan ni Benjamin si Edwin na ipagluto ka ng sopas, Lola. Magkaroon ng ilang. Malapit na rin kayong kumain. Habang nagsasalita, kinuha niya ang lalagyan na naglalaman ng sopas, inilagay ito sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama, at inihain kay Mary ang isang mangkok. Oh, pero hindi mo naman talaga kailangan. Si Mary ay hindi naaapektuhan. Ngumisi si Erisa sa kanya. Ano ang pagiging magalang mo? Pamilya tayo, di ba? Napakaswerte ko talaga. Hindi inaasahan ng matandang babae ang kanyang sarili na aalagaan ng ganito. Dito, mag-ingat ka. Ang init. Pinakain ni Erisa si Mary ng isang katsarang puno ng sabaw. Ito ay mabuti para sa iyong katawan. Madalas, kang pumupunta rito para magpagamot, kaya mahalaga na panatilihing malusog ang iyong sarili. Siguraduhing uminom bago ang bawat pagkain. Okay, tumango si Mary. Napakabango. Napasinghap si Zachary. Nakangiting tumango si Gavin. Kamangha-mangha ang amoy ng sopas. Lihim na napalunok si Tim. Gutom na ba kayo guys? Naaliw silang tinignan ni Erisa. Hindi napigilan ni Mary na mapangiti din. Pwede rin naman silang uminom nito diba? Bigyan sila ng ilan. Hindi ko kayang tapusin ang lahat ng mag-isa. Gusto niyang ibahagi sa kanila ang sopas. Kabanata 674. Oo naman, pero tapusin mo muna. Matapos pakainin si Mary ng isang mangkok ng sopas, sinilip ni Erisa ang lalagyan upang tingnan ang natitirang bahagi. Dahil naghahangad ang mga bata sa sopas, inihain niya ang isang mangkok para pagsaluhan nilang tatlo. Dito, magbabahagi ka ng sopas, mga sweetheart. Kung gusto mo, kukunin ko si Mr. Whitley na gumawa ng higit pa sa susunod.
Ngunit sa ngayon, ito lang ang maaari mong makuha. Iwanan ang natitira para sa lolo, okay. Same time na tumango ang tatlong batang lalaki, tuwang-tuwa silang makainom ng sabaw. Pupunta ako at kukunin si Jessie at ang iba pa, Mommy. Pagkatapos ng ilang higop ay tumalikod na si Zachary at umalis. Nakangiti si Erisa habang patuloy na pinapakain sina Gavin at Tim ng sopas. Dahan-dahan, ngayon, ang init. Hihintayin ko munang bumalik si Zachary at ang iba pa. Tumabi si Tim, tumanggi na kumain pa ng sopas. Ngumiti si Erisa sa kanya. Ayos lang. Pwede kayong dalawa nito. Ihahain ko sila ng isa pang mangkok. Saka lang humigop ng ilang higop ang bata. Nang makita kung gaano kasaya ang mga bata sa sabaw, sinabi ni Mary kay Erisa, hayaan mo silang magpahinga. Okay lang na hindi ako umiinom nito. Humarap sa kanya ang huli at sumagot, hindi po, Lola. Ikaw ang mas nangangailangan nito kaysa sa kanila. Ayos lang kung hindi nila ito maiinom. Humalaklak ang matandang babae. Dahil gusto nila ito, hayaan silang magkaroon ng higit pa. Sige, gagawin ko iyan, tugon ni Erisa bago sumandok ng isa pang mangkok ng sopas at pinainom si Timmy ng mag-isa. Kumuha siya ng ibang mangkok at binigyan si Gavin ng isang serving ng sopas. Mas maliit ang mangkok na iyon, kaya may sapat na sabaw upang mapuno ang isa pang apat na mangkok ng parehong uri. Umupo ka dyan at uminom ng iyong sopas. Mommy, magkakaroon ba ng sapat si Lola kung ihain mo sa amin ang tig-isang mangkok? Tinitigan ni Gavin ang kanyang ina, nag-aalala na baka hindi ito sapat para kay Mary. Oo, sagot ni Erisa habang hinihimas ang ulo. Sa sandaling iyon, bumalik si Zachary kasama sina Oliver, Jasper, at Jessie. Hi, Mommy, may masarap ba dito? Pagkahilig, nagsimulang maglaway si Jasper nang makaamoy siya ng mabainggong aroma. Napangiti si Oliver mula tenga hanggang tenga. Mukhang marami pang masarap na pagkain. Humadjajak si Jessie nang mapansin sina Gavin at Tim na umiinom ng sopas habang nakaupo sa gilid. Dinala ba ito ni Mr. Whitley? Oo, ginawa niya. Umupo kayo kung nasaan si Gavin, kayong lahat. Dadalan kita ng sopas mo. Ayaw ni Erisa na maglakad-lakad sila kaso may naapakan silang mga basag na bubog na hindi nalinis kanina. Tulungan na kita, Mommy. 2 mangkok ang dala ni Zachary. Mag-iingat ka, bilin ni Erisa. Pagkatapos ay dinala niya ang natitirang 2 mangkok sa coffee table. Hintayin mong lumamig, okay. Gayunpaman, hindi na makapaghintay ang mga bata. Umupo sina Oliver at Jasper sa sahig, at kasama ang kanilang mga. Idiniin ang mga siko sa coffee table, nagsimula silang uminom ng kanilang sopas. Ma'am, ang sarap. Nang makitang nakaupo sa sahig ang kanyang mga kapatid, ganoon din ang ginawa ni Jessie. Umupo si Zachary sa tabi niya. Si Tim ay nakaupo sa sopa kasama si Gavin, ngunit matapos makita ang lahat na nakaupo sa sahig, sumunod siya at umupo sa tabi ni Zachary. Maya-maya, naramdaman ni Gavin na walang kwenta ang pag-upo niya mag-isa sa sopa, kaya lumipat din siya sa carpet. Ang 6 na bata ay mukhang kaibig-ibig na nakaupo sa paligid ng coffee table at umiinom ng kanilang sopas. Ang mga tunog na ginawa nila ay nagbigay ng impresyon na sila ang may pinakamasarap na pagkain sa mundo. Napaawang ang lobby ni Erisa sa tanawing iyon. Pagkatapos ay inilipat niya ang lahat ng iba pang bagay sa ibabaw ng coffee table sa ibang lugar upang bigyan ng mas. Maraming silid ang mga bata. Hindi ka ba umiinom, Mommy? Inangat ni Oliver ang ulo para tingnan siya. Umiling ang kanyang ina. Magaling ako. Maaari kayong magpatuloy. Tandaan, 1 mangkok lamang. Ang natitira ay para sa Lola, okay. Sabay-sabay na tumango ang mga bata. Mayroon bang Lola sa Lola? Napasulyap si Jasper sa direksyon ni Mary. May bowl lang siya. Isa pa ihahain ko siya mamaya, nakangiting sagot ni Erisa. Kanina lang ako nakainom, para makuha mo ang iba sa akin, Miss York, alok ni Tim habang nakatingin sa kanya. Gusto niyang magkaroon siya. Salamat, Tim. Sagot niya, kinurot ang maliit niyang mukha. Pero okay lang. Malapit na akong kumain, at hindi pa ako nagugutom. Kumain ka ng prutas, Mommy, tawag ni Gavin sa kanya bago ibinalik ang atensyon sa kanyang sopas. Dumating si Edwin sa sandaling iyon, at gumuhit ang isang nakakalokong ngiti sa kanyang mga lobby nang makita ang mga bata na magkasamang kumakain ng kanilang sabaw. Meron ka rin ba, Madam Mary? May bowl ako ngayon lang. Todong ngiti si Mary. Kabanata 675. Tumango si Edwin habang pinagmamasdan si Mary. Mukha siyang maayos. Sinabi sa akin ni Mr. Graham na gawin itong sopas bilang pampalakas para sa iyo.
Uminom ng higit pa nito. Sa katunayan, inumin ito sa tuwing nakakaramdam ka ng gutom kahit na hindi oras para sa iyong pagkain. Nakakatulong ito na pasiglahin ang iyong katawan. Gagawin ko. Sorry sa abala. Magalang na tugon ni Mary. Hindi naman. Ginagawa ko ito sa lahat ng oras. Hindi ito nangangailangan ng maraming pagsisikap. Napangiti si Edwin. Pakirami pa sa susunod para magkaroon din sila. Edwin, pakiusap ni Erisa. Oo naman. Gagawa ako ng mas malaking batch bukas. Ang sopas na ito ay mabuti rin para sa mga bata dahil sila ay lumalaki. Humalaklak ang mayordomo habang buong pagmamahal na nakatingin sa mga bata. Maaari ka rin, Mrs. Graham. Tumango si Erisa bilang tugon. Ayos lang. Hindi ako nagugutom. Pagkatapos, sumulyap si Edwin sa oras. Pasado 11:00 na, ibig sabihin malapit na ang tanghalian. Sa bahay ka ba manananghalian o sa labas, Mrs. Graham? Dito na lang ako sa ospital kakain. Napakagaling. Pupunta ako sa kusina at ipahanda ang mga tauhan sa pagkain. Ano ang nararamdaman mo? Nakikiliti si Erisa. Ikuha mo na lang ako ng kahit ano dahil kumakain tayo sa labas ng bahay, Edwin. Maaari mong bigyan ng higit na pangangalaga ang aking mga pagkain kapag nasa bahay tayo. Sa ngayon, gawin mo lang kung ano ang comfortable. Hindi iyon magagawa. Dapat kumain ka ng kahit anong gusto mong kainin. Malumanay na giit ng lalaki. Pagkatapos ay tinanong niya si Mary kung ano ang gusto niyang kainin. Sinabi sa kanya ng matandang babae na makukuha niya ang anumang makuha niya sa kanya. Maaari kang mag-order ng pagkain sa ospital, Mr. Whitley. Napatingin sa kanya si Jess na puno ng curiosity. Siyempre, sagot ni Edwin habang lumingon sa 6 na bata. Ano ang nararamdaman ninyong lahat? Ngumisi si Zachary. Paano kung sasama kami sa iyo? May pagkain din sa cafeteria ng ospital. Oo naman. Hihintayin kita. Umupo si Edwin sa isang sulok at hinintay na maubos ng mga bata ang kanilang sabaw. Nang makita iyon, natapos ito ng mga bata sa lalong madaling panahon. Bilisan mo, Tim. Susundan natin si Mr. Whitley. Tuwang-tuwa si Jasper, bagamat hindi ang pagkain ang pinakaaasam niya. Gusto lang niyang mamasyal. Kukunin ko na lang kung ano ang makuha sa akin ni Mr. Whitley. I don't have to go. Naguguluhang komento ni Tim. Huwag mong sabihin yan, Tim. Mamamasyal tayo habang tumitingin ng pagkain. Sinaman siya ng tingin ni Jasper. Sabay na tayo, sabi ni Zachary. Sabay tayong lumabas. Hindi naman tayo masyadong lalabas, dagdag pa ni Gavin. Tumakbo ka na, nakangiting utos ni Erisa. Pagkatapos, naghugas siya ng mga prutas para kay Maria. Bakit lahat ng gulo? Kukuha lang ako ng quick meal set sa ospital. Ang iba sa inyo ay kumain sa ibang lugar, pagkatapos ay umuwi na kayo at magpahinga, mungkahi ni Mary. Pero gusto pa rin namin kayong makasama, masayang tugon ni Erisa. Sa totoo lang, pinaghandaan sana kita ng pagkain bago ako pumunta kung hindi ako nakatulog. Masyadong magulo iyon. Umiling si Mary. Ngumiti lang si Erisa at inilagay ang malinis na prutas sa bedside table. Pagkaubos ng sabaw ng mga bata ay naglinis si Edwin at dinala sila sa cafeteria ng ospital. Samantala, nagpatuloy si Erisa sa pakikipag-chat kay Mary. Sa mga oras na iyon, dumaan si Sean upang suriin ang matandang babae bago lumabas din para sa tanghalian. Hindi ka ba sa amin kumakain, Mr. Bailey? Umalis si Edwin para kumuha ng pagkain. Hindi ko kaya. Pupunta ako ngayon sa cafeteria para mananghalian. May meeting ako sa 1, nakangiting sagot niya. Kung hindi dahil sa pagpupulong, kinuha na sana niya ito sa kanyang alok. Tumango si Erisa bilang pag-unawa. Sige na, kakain tayo ng tanghalian mamaya na ikaw. Pagkaalis ni Sean, bumalik si Edwang kasama ang mga bata, lahat sila ay may hawak na sausage. Nakuha na rin nila si Erisa. Ito ay para sa iyo, Miss York. Ang mga bata ay nagkaroon ng oras na ibigay sa kanya, at kinuha niya ito ng masaya. Salamat, sweetheart. Binili ito ni Mr. Whitley para sa amin, paliwanag ni Tim, na sumulyap kay Edwin. Lumingon din si Erisa sa kanya. Kukunin ko si Benjamin na bigyan ka ng pagtaas ng sweldo ngayong gabi, Edwin, sabi niya. Isang tawa ang pinakawalan ni Edwin. Masarap yan, bagamat ang pagpapakain sa mga bata ng ilang merienda ay hindi makakasira sa aking pitaka. Kabanata 676. Hahanap ako ng oras para kausapin si Benjamin tungkol sa pagbabawas niya sa iyong isang buwang sweldo, alok ni Erisa. Ngumisi si Edwin.
Maghihintay ako sa iyo ng magandang balita, Mrs. Graham. Kung ikaw ang nagsasalita, sigurado akong magtatagumpay ka. Iba ang ngiti nito sa komento nito. I'll try my best, ngunit kung hindi ito gumana, hayaan mo akong magbayad sa iyo. Hindi ko lang alam kung magkano ang ibinabayad niya sa iyo. Ngumiti lang siya sa halip na sagutin ang tanong niya. Sa totoo lang, ang pagkawala ng isang buwang sweldo ay hindi nakaabala sa kanya. Palagi silang binibigyan ni Benjamin ng maraming insentibo at iba pang benepisyo sa katapusan ng bawat taon, pagkatapos ng lahat. Huwag naman po, Mrs. Graham. Kung mayroon man, dapat si Mr. Graham ang nagbabayad sa akin. Biglang nagring ang phone ni Erisa. Nang makitang galing kay Darius ang tawag, dali-dali niya itong sinagot. Isa, nabalitaan ko kay Benjamin na hindi ka pumunta sa ospital dahil nakahiga ka. Hindi ba maganda ang pakiramdam mo? Nakaramdam ng init at malabo ang puso ng babae nang marinig niya ang pag-aalala ni Darius. Okay lang ako, old Mr. Graham, magiliw niyang sagot. Medyo na-overslept lang ako kaninang umaga. Hindi ako masama, seryoso, ang batang iyon, Benjamin. Wala siyang sinasabi sa akin kahit na tinanong ko siya. Anyway, pupunta ako sa Yaleview. Nakauwi ka na ba o nasa labas ka? Nasa ospital ako kasama ng aking lola ngayon. May problema ba, old Mr. Graham? Malumanay niyang tanong. Inutusan ko si William na ipaghanda ka ng pagkain. Ipapadala ko ito sa iyo. Labas na naantig si Erisa. Maaari mong ipagawa ito sa ibang tao, old Mr. Graham. Dito tayo mag-lunch. Hindi mo na kailangang dumaan sa gulo para pumunta mismo dito. Hindi naman kasi marami pa akong gagawin. Papunta na ako ngayon. Isa rin itong magandang pagkakataon para bisitahin ang iyong lola. Binaba ni Darius ang tawag pagkatapos sabihin iyon. Nawala nang masabi si Erisa. Dumating na ba si old Mr. Graham? Tanong ni Edwin na nakangiti hanggang tenga. Tumango ang babae. Naghanda daw siya ng pagkain natin. Tumawa siya. Talagang mahal ka niya. Naantig din si Erisa. Sa kabila ng lahat ng chismis tungkol sa kanyang pagkatao, hindi kailanman naging mahirap sa kanya ang matandang lalaki. Palagi siyang naging mabait sa akin at sa mga bata. Sasabihin ko na dahil sa mga bata, casual niyang banggit. Hindi naman. Talagang mahal ka niya. Wala itong kinalaman sa mga bata. Lumingon sa kanya si Edwin. Ang matandang Mr. Graham ay palaging nagbabawal sa lahat. Malalaman mo iyon habang mas nakikilala mo siya. Medyo mahigpit din siya kay Mr. Graham, kahit hindi naman masyadong halata. Nakangiting tugon ni Erisa. Ito ay parang si Benjamin ay patuloy na nababahala kay old Mr. Graham. Kung wala ang mga bata, tatanungin ko si Benjamin kung bakit ang awkward ng relasyon niya sa kanyang ama. Masasabi kong labas na nagmamalasakit si old Mr. Graham kay Benjamin, ngunit sa ilang kadahilanan, tila may sama ng loob si Benjamin sa kanya. Habang iniisip niya ang bagay na iyon, muling tumunog ang kanyang telepono. Nang mapansin ang pangalan ni Benjamin sa screen, natahimik siya saglit bago sinagot ang tawag. Hello, kumain ka na ba? Hindi pa. Naglakad siya palabas ng ward. Give me 10 minutes, sabi ng lalaki sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa nang marinig iyon. Niyayaya niya ba akong mag-lunch? Pupunta ka ba? Hintayin mo ako sa ibaba. Huwag mong isama si Gavin at ang iba pa, bilin ni Benjamin. Natigilan si Erisa. Sinasama niya ako sa lunch na wala ang mga bata. Pero naka-order na kami ng pagkain namin sa ospital. Napakasakit ng puso ng mga bata kung iiwan ko sila para kumain ng masarap. Humanda ka. May lunch appointment ako. Sa alas 12. Ibinaba kaagad ni Benjamin ang tawag pagkatapos linawin ang sitwasyon. Isang lunch appointment. Napatingin si Erisa sa oras at napagtantong alas 11:30 na pala. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang damit at napagpasyahan na ito ay presentable para sa isang appointment sa tanghalian. Pagkabalik sa ward, tumayo siya sa pasukan at sinenyasan si Edwin. Dadalo ako sa isang lunch appointment kasama si Benjamin. Maaari mo bang bantayan ang mga bata at iuwi sila pagkatapos ng tanghalian? Siyempre, Mrs. Graham. Huwag kang mag-alala. Masiyahan sa iyong pakikipag-date kay Mr. Graham. Aalagaan kong mabuti ang mga bata. Masayang tugon niya. Natigilan si Erisa. Hindi ito date. It's a lunch appointment with someone else. Ngumiti lang si Edwin. Siguradong date yon. Maaari mo rin bang ipaalam kay old Mr. Graham kapag nakarating na siya rito? Tanong niya, bahagyang hinimas ang noo. Tumango ang mayordomo. Siyempre. Kabanata 697. Ipaalam mo rin kay Lolo, ha?
Bababa na ako ngayon. Sumulyap si Erisa sa ward sa huling pagkakataon at tahimik na umalis, natatakot na susundan siya ng mga bata. Sige, Mrs. Graham. Maingat na tumawa si Edwin habang pinapanood siyang umalis. Appointment sa tanghalian. Si Mr. Graham ay hindi kailanman dumadalo sa alinman sa mga ito. Pagdating sa mga social event na may kinalaman sa negosyo, kadalasan ay si Ethan ang pumupunta sa ngalan ng kanyang amo. Pagkarating sa ibaba, naisip ni Erisa na dapat niyang tawagan si Darius upang ipaalam sa kanya kung saan siya patungo. Ilang sandali pa ay tumunog ang telepono bago kunin ang linya. Ngayon na, dumating ang boses ng matanda. Kumusta, matandang Mr. Graham? Nakatanggap ako ng tawag mula kay Benjamin. Gusto niyang dumalo ako sa isang lunch appointment kasama niya, kaya hindi mo na kailangang pumunta sa ospital dahil wala ako. Kung pupunta ka, naririto pa rin si Gavin at ang iba pang mga bata. Paumanhin ng babae. Papunta na ako, sagot ni Darius. Anong lunch appointment ito? Hindi niya sinabi. Napatingin si Erisa sa entrance. Mamantong hininga ang matanda. Anong klaseng lunch appointment ang maaaring mayroon siya? Malamang sinabi niya yon kasi alam niyang may balak akong makita ka. Amused by his grumbling, Erisa tried to console him while wearing a smile on her face. Nagkataon lang, old Mr. Graham. Hindi sinasadya ni Benjamin ang bagay na iyon sa iyo. Sa wakas pumanig ka na sa kanya. Pang-aasar ni Darius sa kanya. Namula ang mukha niya. Sinasabi ko lang ang totoo, old Mr. Graham. Anak mo siya, hindi mo ba siya maiintindihan kaysa sa akin? Nang marinig niya iyon ay napahagalpak siya ng tawa. Sigurado kang may paraan sa mga salita. Sige, kung ganoon. Sumama ka sa kanya kumain ng tanghalian. Kung nakikipagkita ka sa iba, hindi mo na kailangang mag-abala sa pakikipag-usap sa kanila. Focus ka lang sa pagkain. Ngumisi si Erisa. Naiintindihan mo, matandang Mr. Graham. Pagkatapos ng ilang palitan, ibinabanan niya ang tawag at idadial na sana ang numero ni Bradley. Gayunpaman, ang kotse ni Benjamin ay lumitaw sa mismong sandali, huminto mismo sa kanyang harapan. Bumaba ang bintana. Hop in, tawag nito sa kanya. Nagmamadaling binuksan ni Erisa ang pinto sa front passenger seat at umupo. Sino ang kasama natin sa tanghalian? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Isang kaibigan. Nagulat siya. Akala niya ay magkikita sila ng isang business partner. Sinasama mo ba ako para kumain ng tanghalian kasama ang isang kaibigan? Tanong niya, nakatingin sa kanya. Nanatiling ko lang ekspresyon ni Benjamin. Gusto kanyang makita. Pagkatapos, tumabi siya para tulungan siyang magsuot ng seatbelt. Nang maamoy niya ang pamilyar na pabango nito, naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Nagdilim ang tingin ni Benjamin nang mapansin ang pamumula nitong pisngi. Pagkatapos ay humakbang ito palapit sa kanya. Bakit ang pula ng mukha mo? Tanong niya sa malalim at nakakaakit na boses. Agad na nagpanik si Erisa at itinulak siya palayo. Hindi ba tayo magkikita ng kaibigan mo? Kung hindi tayo, bababa na ako. Papunta si old Mr. Graham na may dalang masasarap na pagkain. Naningkit ang mga mata ng lalaki. Hinahanap ka na naman ng tatay ko. Sinulyapan siya nito bilang ganti. Ano ang ibig mong sabihing muli? Nag-aalala siya na masama ang pakiramdam ko kaya sinabihan niya si William na ipaghanda ako ng pagkain. Pinag-aralan siya ni Benjamin bago nagpakawalan ng panunuya. Napanalo kanya sa pagkain lang. Bahagyang umawang ang bibig ni Erisa. Wala naman akong sinabing ganyan. Anyway, anong nangyayari sa inyo ng papa mo? Samandal lang ang lalaki sa sariling upuan at nagmaneho paalis ng ospital. Nang makita siyang nananatiling, tahimik na naka-poker face, tinikom niya ang kanyang mga lobby at pinigilan ang kanyang kuryosidad. Pagkatapos ay sinubukan niyang tawagan muli si Bradley, ngunit ang tanging narinig niya bilang tugon ay ang robotic voice ng operator. Bakit hindi siya nagsusundo? Habang nagmumuni-muni, nakagat ni Erisa ang kanyang lobby ng hindi sinasadya, na nagpalalo lamang sa kanyang naunang sugat ng hindi sinasadya. Napatingin si Benjamin habang sumirit sa sakit. Nakagat mo ang lugar, ma'am. Nagbabantang tumulo ang mga luha sa mata ng babae. Sobrang sakit, may gamot sa kotse. Gamitin mo. Itinaas ang kanyang baba, sumenyas si Benjamin patungo sa glove compartment. Mayroon akong ilang ointment sa aking tita ka. Binigyan ako ni Mr. Bailey. Gamitin mo yan. May antiseptic ka ba? Kung hindi, may bote sa loob kasama ng cotton buds, the man stated while focusing on the road. Kabanata 678.
Sinulyapan siya ni Erisa bago binuksan ang glove compartment sa harap niya. Bumilis ang tibok ng puso niya nang mapansin niyang bago ang lahat ng gamot sa loob. Hindi niya lang inihanda ang lahat ng ito para lang sa akin, di ba? Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Benjamin mula sa kanyang tabi. Pinapalitan sila ni Ethan sa oras, kung sakaling kailanganin ko sila. Dahil doon, naramdaman ni Erisa ang lahat ng saya sa loob niya. Oh, halatang hindi maganda ang loob niya. Saglit na tiningnan siya ni Benjamin, kumikislap ang mga mata nang mapansin niyang medyo dismayado ito. Galit ka ba? Sinaman siya ng tingin ng babae bago tumingin sa labas ng bintana. Pagkatapos, kinuha niya ang ointment sa loob ng kanyang pitaka at inilapat sa kanyang sugat. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Bakit hindi mo disinfect ang lobby mo? Maliit na sugat lang. Hindi na kailangan iyon. Tinakpan ni Erisa ang tubo ng ointment at ibinalik iyon sa kanyang pitaka. Sinulyapan niya ito bago ibinalik ang atensyon sa kalsada. Nanatiling tahimik ang dalawa sa natitirang bahagi ng paglalakbay. Pagdating nila, mag-isang bumaba si Erisa sa sasakyan, hindi na nag-abala pang hintayin si Benjamin na pagbuksan siya ng pinto. Pinagmasdan niya ang paligid. Lumapit ang lalaki para hawakan ang kamay niya, pero iniiwasan niya ito. Sinubukan niyang muli at nagawa niyang hawakan ng mahigpit ang kamay niya sa pagkakataong iyon. Pagkatapos, hinayla siya nito papasok sa restaurant. Maligayang pagdating, Mr. Graham. Iniling ni Benjamin ang kanyang ulo bilang pagbati bago naglakad papunta sa lugar. Parang regular na siya doon. Sandali siyang tinitigan ni Erisa bago muling sinilip ang paligid. Bakit ka nagalit? Biglang tanong ng lalaki. She freeze for a split second at sumagot ng nakapout. Hindi ako noon. Tinagilid ni Benjamin ang ulo para tingnan siya. Matalim ang titig niya na para bang nababasa niya ang isip ng isang tao. Pagkatapos, tumingin siya pabalik. Para sa iyo ang mga gamot na iyon, mahina niyang sabi. Nilinggan siya ni Erisa, nanlaki ang mata niya sa pagtataka. Nang makita ang pahiwatig ng amusement sa mga mata nito, mabilis siyang umiwas ng tingin. Pero sabi mo si Ethan ang naghanda sa kanila. Humalaklak si Benjamin. Hindi ko akalain na ganoon ka pala kahalaga. Pinandilatan siya ng babae dahil sa kahihiyan. Kung ganoon, bakit hindi mo nalang sinabi sa akin ang totoo? Sinasadya mo yan. Nagtaas siya ng kilay. Patuloy ka na lang ba magmumakmak ng ganyan? Magiging masama sa amin kung may makakita sa iyo. Dahil doon, mabilis siyang nag-iwas ng tingin, ngumiti ng maingat. Nang mapansin ni Benjamin ang pagkurba ng kanyang mga labi, hindi napigilan ni Benjamin ang ngumiti. Ilang segundo lang bago nabawi ni Erisa ang kanyang composure, at nagsuot siya ng propesyonal at magalang na ngiti sa kanyang mukha. Napakunot ang noo ng lalaki sa tanawing iyon. Hindi mo kailangang ngumiti ng ganyan. Ngunit kailangan kong bigyan ng magandang unang impresyon ng sinumang makakasalamuha ko, sagot niya, na sinulyapan siya ng patagilid. Napakatamis ng boses nito kaya wala siyang mahanap na kasalanan sa kanya. Hindi na kailangang kabahan. Nakilala mo na siya. Sino ito? Naging curious ang babae. Nandito na siya. Sinundan ni Benjamin ang isang attendant sa isang private room habang hawak pa rin ang kamay ni Erisa. Nakaupo na si Jonathan sa loob, naghihintay sa kanila. Nang makita niya ang mga ito, tumayo siya at tumango kay Erisa. Hello, Miss York, Mr. Patterson. Bulalas niya. Hindi sumagi sa isip niya na magkikita sila. Ngumiti ng mahina si Jonathan. Kanina pa ako naghihintay dito. Sinulyapan siya ni Benjamin bago inakay si Erisa sa isang upuan at iniabot ang menu. Nang matapos siyang umorder ng kanilang pagkain, kinausap siya ni Jonathan. Miss York, kailangan ko ng tulong mo sa pagdaragdag ng ilang detalye sa kaso ni Miss Adam. Tumango ang babae. Ano ito? Maalab pa ba ang alaala mo noong kinuha niya ang mga bata? Kasi kung oo, we still have to be consistent. Makatitiyak ka bang may dala siyang 2 anak? Nabawi ko ang aking mga alaala, Mr. Patterson. Pinutol siya ni Erisa. Nang marinig iyon, nilinggan ni Jonathan si Benjamin. Bakit hindi mo sinabi kanina? Hindi ka nagtanong, sagot ng huli. Nawala nang masabi si Jonathan. Napatingin si Erisa sa 2 lalaki. Ikinalulungkot ko, Mr. Patterson. Humingi siya ng tawad. Ayos lang. Wala itong epekto. Kung tutusin, nakakatuwang naalala mo. Pagkatapos ay binalaan siya ng abogado tungkol sa mga lugar na dapat abangan, baka mahulog siya sa bitag ng kanilang mga kalaban. Kabanata 699. Pagkatapos magpaliwanag kay Erisa,
tumayo si Jonathan para umalis. Enjoy your meal. Kailangan kong bumalik sa opisina para ayusin ang mga detalye. See you. Tumayo si Erisa. Halika at kumain sa amin, Mr. Patterson. Hindi ito magtatagal. Ayos lang. Mas mahalaga ang trabaho. Sinulyapan ng lalaki si Benjamin bago tumungo sa kanya at naglakad palayo dala ang kanyang briefcase. Natarante si Erisa, pero tanghalian na. Hindi ba niya kailangan kumain? Umupo ka. Kumunat ang noo ni Benjamin nang ikiling niya ang kanyang ulo para tingnan siya, at nakita niya itong nakatingin sa labas ng bintana. Sa pagsalubong sa kanyang madilim na tingin, medyo masasabi ni Erisa na hindi siya masyadong nasisiyahan. Di ba dapat kasama natin siya mag-lunch? Bakit siya umalis? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Busy siya, pahayag ni Benjamin, halatang walang pakialam kung kakain ba ng tanghalian si Jonathan o hindi. Maya-maya, dumating na ang mga pinggan. Kain na tayo. Nang makita siyang nagsimulang kumain, ganoon din ang nagawa ni Erisa. Hindi nagtagal ay nagningning sa tuwa ang mga mata ng babae. Lalo siyang natuwa. Ang sarap talaga ng mga pagkain dito. Naningkit ang mga mata ni Benjamin nang makita kung gaano kaganda ang babae na nasasarapan sa kanyang pagkain. Napaka-relax niya sa tuwing kumakain siya. Gusto mo ba ang pagkain? Malambing niyang tanong. Oo. Tumango si Erisa habang patuloy sa pagpupuna sa kanyang mukha, hindi pinapansin ang masakit na sugat. Naglagay si Benjamin ng ilang side dishes sa kanyang plato. Napaangat ang tingin ng babae sa kanya. Kumain ka na rin. Gagawin ko. Dahan-dahan. Huwag mo nang saktan ang lobby mo. Bumagsak ang mukha ni Erisa. Hindi niya mapapansin ang sakit sa kanyang lobby kung hindi niya ito binanggit. Okay. Biglang tumunog ang phone niya habang kumakain. Nakaramdam siya ng guilt nang mapagtanto niya kung sino ang tumatawag sa kanya. Tumawag si Gavin. Napangiti si Benjamin nang mapansin ang naguguluhang ekspresyon nito. Kinuha niya ang phone ng babae at sinagot ito para sa kanya. Hi, Mommy. Sinabi ni Mr. Whitley na lumabas ka para sa tanghalian kasama si Daddy. Natarante si Erisa nang marinig ang boses ng bata. Kasama ko ngayon ang mommy mo. Anong problema? Mataimtim na tanong ni Benjamin. Natahimik sandali ang bata sa kabilang linya bago sumagot, nagtatanong lang ako. Dahil isasama mo si mommy sa tanghalian, mas mabuting dalhin mo siya sa magandang lugar. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Kumakain na ang mommy mo. Napaawang ang lobby ni Erisa. Then, she glared at him and exclaimed at the phone, may pag-uusapan ako kay Daddy, sweetheart. Kaya naman sabay tayong nag-lunch. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa, mommy? Seryosong tanong ni Gavin. Huwag na kayong maingay, tugon ni Benjamin sa malalim na boses. Ibalik mo sa akin ang phone ko. Binalik ni Erisa ang phone niya. I just met up with a lawyer. Sweetheart, malumanay niyang ipinaliwanag ang sitwasyon kay Gavin. Si Mr. Patterson ba? Oo, pero umalis siya nang hindi kami kumakain ng tanghalian. Babalik ako sa ospital kapag tapos na ako, okay. Dumating na ba ang lolo mo? Ginawa lang niya. Palabas na siya ng elevator ngayon, sagot ni Gavin. Nagkataon namang sumulpot ang kanyang lolo sa sandaling iyon kaya ipinaalam ng bata ang kanyang ina. Okay, napangiti si Erisa, naalala na kakaalis lang ni Darius ng bahay nang tinawagan siya nito kanina. Enjoy your meal, mommy. Kakain na rin tayo ng tanghalian, seryosong udyok ng bata bago siya nagpaalam. Bye, mommy. Okay, bye, sweetheart. Mua. Hinalikan pa ng babae ang kanyang anak sa pamamagitan ng telepono, at binalik ng bata ang gesture bago ibinaba ang tawag. Nagdilim ang ekspresyon ni Benjamin nang makita kung gaano kamahal si Erisa sa bata. Nang mapansin ang titig nito, lumingon ito sa kanya at ibinaba ang kanyang telepono. Anong mali? Palagi mo bang ginagawa iyon kapag kausap mo ang telepono? Ang lalaki ay curious at nalulungkot at the same time. Parati siyang hindi makapaghintay na ibaba ang tawag tuwing magkausap kami sa telepono. Gawin ang ano? Tanong ni Erisa habang patuloy sa pagkain. Ang goodbye kiss, madiin ang tingin ni Benjamin. Tumango si Erisa. Oo, may problema ba dyan? Naningkit ang mga mata nito habang nakatitig sa nakakasilaw nitong mga mata. Kabanata 700. Hindi mapakali si Erisa sa pagkakatitig ng ganoon kaya umiwas siya ng tingin at nagpatuloy sa pagkain. Sumunod naman si Benjamin. Sa loob ng mahabang saglit, tanging tunog lang ng mga kubyertos na kubyertos ang maririnig.
Ang lalaki ay naghahain sa kanya ng pagkain sa kanyang plato paminsan-minsan, at ito ay isang nakakataba ng puso na eksena. Ang unang natapos na kumain, inilapag ni Benjamin ang kanyang flatware at pinunasan ang kanyang bibig. Kinakabahang binilisan ni Erisa nang makitang tapos na siya. Dahan-dahan, hindi na kailangang magmadali, sabi ni Benjamin na sumulyap sa kanya. Hindi ka ba nagmamadaling bumalik? Sambit ni Erisa pagkatapos niyang bigyan ng tingin ng lalaki. Bilang tugon, tinaas niya ang isang kilay at nanunukso na nagtanong, kailan pa ako nagsabi ng ganyan? Gusto mo bang bumalik ako? Ibig kong tanungin kung nagmamadali ka bang bumalik sa opisina. Sagot ni Erisa na bahagyang kumaibat ang lobby. Hinihintay kitang matapos, kaya tumutok ka sa pagnguya at mag-ingat na huwag masakal ang sarili mo. Nagpatuloy si Benjamin sa pagtatambak ng mas maraming pagkain sa kanyang plato. Matapos imulat ang mata sa lalaki, kumunat ang kilay ni Erisa sa tambak na pagkain sa harapan niya. Hindi ko sila matatapos, sobrang daming pagkain dito. Maglaan ka ng oras, ngayon tumigil ka na sa pagsasalita at magsimula ng mumunguya, utos ni Benjamin habang muling sumulyap sa kanya. Hindi nasisiyahan sa pagiging dominante ng lalaki. Napakagatlabi si Erisa bago kumagat ng husto sa pagkain. Huwag mong sisirain ang iyong pagkain na parang hayop. Nguya muna ng 30 beses. Ang mga bata ay kumakain sa parehong paraan tulad ng ginagawa mo. Ang paglunok ng pagkain ng hindi ngumunguya ay maaaring maging sanhi ng hindi pagkatunaw ng pagkain. Reklamo ni Benjamin. Sa sobrang galit, nilunok ni Erisa ang pagkain sa kanyang bibig at bumaling sa lalaki, na hindi makaiwas ng tingin nang makita ang kanyang matingkad na ngiti. Kung totoo yan, bakit ang sakit ng tiyan mo, Mr. Graham? Mas kaunti ang ngumunguya namin kaysa sa iyo, pero ayos lang kami, pakli ni Erisa. Wala namang masama kung paano kami kumain ng mga bata. Tiyak na hindi nila binabalantad ang kanilang pagkain tulad ng mga hayop. Sa isiping iyon ay nanunuya siya kay Benjamin. Habang hindi nakaimik ang lalaki, napangiti siya ng palihim. Pagkatapos ng ilang kagat pa, nabusog siya. May natira pang pagkain sa plato niya. Busog ka na. Itinoon ni Benjamin ang tingin sa kanya. Nakasandal sa upuan. Sinulyapan ni Erisa ang lalaki at tinatamad na sumagot, oo. Busog na ako para kumagat ulit, kaya kunin na natin ta. Sa palagay ko ay hindi magandang ideya na itabi ang mga natirang pagkain para sa susunod na pagkain, protesta ni Benjamin na nakakunot ang noo. Dadalhin ko ito sa ospital para sa mga bata. Naisip ni Erisa na sayang ang pagtatapon ng pagkain dahil hindi naman ito mura. Walang kahihiyan sa pagkuha ng pagkain upang pumunta. Ito ay medyo masarap. Pagkatapos, pinakiusapan niya ang waiter na mag-impake ng pagkain para madala niya ito, at walang iwanan. Kung ayaw mong i-impake ko ang natira, dapat hindi ka na nag-order ng marami. Nagsasayang ka ng pagkain. Hindi napigilan ni Erisa ang yungol. Ang waiter, na nag-iimpake ng mga natira, ay nagulat nang marinig na may nang-ahas na magsalita kay Benjamin sa paraan. Kaya naman, hindi niya mapigil ang mapatingin sa direksyon ni Erisa. Gayunpaman, mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo at itinoon ang pansin sa gawaing kinakaharap matapos matugunan ng nagbabala na tingin ni Benjamin. Walang kamalay-malay si Erisa sa nangyari, patuloy pa rin sa paghalik kay Benjamin. Kami ay dapat na magtakda ng isang magandang halimbawa para sa mga bata. Ang pag-aaksaya ng pagkain ang dapat mong ikahiya. Wala naman akong nakikitang masama sa paglabas ng mga natirang pagkain dahil ito ang ating hindi kinakain. Natatakot ka bang maapektuhan nito ang iyong mahalagang imahe? Mga tira o wala, pagkain pa rin. Nakatitig lang si Benjamin kay Erisa nang walang anumang rebuttal, hinayaan ang babae na magsabi ng kanyang piraso. Nang mapansin ni Erisa ang katahimikan ng lalaki ay medyo nahiya siya. Tapos na, magalang nasabi sa waiter. Salamat. Habang hawak ang takeout, lumingon si Erisa sa lalaking nasa couch. Maaga na tayong umalis. Tumayo si Benjamin at kinuha ang takeout mula sa kanya bago hinawakan ang kamay nito at hinakay siya palabas. Tiningnan ni Erisa ang marangal na anyo ng lalaki at sinabi sa mahinang boses, baka hayaan mo akong kunin ito. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang paglakad sa kanya palabas nang walang sinasabing anumang tugon. Hindi ka ba magbabayad ng bill? Tanong ni Erisa nang malapit na sila sa labasan. Ipapadala nila ang bill sa kumpanya, sagot ni Benjamin na nakatagilid ang ulo para titigan siya. Tumango ang babae bilang tugon bago nagpatuloy sa isa pang tanong na, madalas ka bang pumunta dito? Minsan,
Binuksan ni Benjamin ang pinto ng kotse para kay Erisa at maingat na tinabingan ng kamay nito ang ulo nito para pigilan ang pagtama nito sa frame ng pinto. Pagkasakay sa sasakyan, lumingon siya kay Benjamin. Ibigay mo sa akin. Tulad ng hiniling, ibinigay niya ang takeout, at pagkatapos ay inilagay niya sa kanyang mga hita.